Ayan guys. Ayan, good morning guys. This is Fang ng Astral Tale. Server 1, GMT plus 8 to. So sa mga nagkakamali, GMT plus 8 po kami. Then server 1. Ayan, still recruiting pa rin kami. Ayan. So apat na kami, nakakatuwa naman kasi dumadami na tayo dito. So pwede tayo, hindi pa tayo pwede maglagay ng ano. Ayun, pwede tayo mag-post ng message. Kasi kahapon hindi kasi bababa pa level natin. Yan, isipon tayo tuloy, napakalabig kasi. Ayun nga pala, mababanggit ko nga pala dito sa ating video is kailangan pumunta muna tayo sa level 18, no? Tapusin natin yung mga dungeon. Kasi sayang to eh. So mga mag-start pa lang, nagkakaroon na ako ng unti-unti ng idea kung paano diskarte rito. Kasi itong gear evolution scroll na to is pang-upgrade ito ng weapon at armor kung di ako nagkakamali. Ayan, nakalagay siya. Nakalagay, use this item evolved weapon or armor below 5 star. So, pwede mo siyang gamitin hanggang 4 or 5 star. Bago pag umangat na siya ng 5 star, parang hindi mo na yata siya magagamit. Kasi like that, ito kagaya kasi na to. Ito, plus 25 to. So, ngayon, kung bibili ka naman ng transfer, yung pang transfer ng item dito sa formulas, meron dito advanced item sa loyalty store formula. So siya na medyo maingay dito, no? Lagi tayo nasa shop kaya laging maingay. Ayan, ito nga. Pagdating dito sa formulas, punta kayo ng loyalty store formulas, makikita mo dito yung evolution transfer. So magre-reduce siya ng plus, kung plus 25 yung weapon mo, magiging plus 15 na lang siya once na ilipat mo siya. Ayan, nakalagay naman doon, mababasa nyo naman doon. Pero sabi nung iba, basta pag same item lang daw, hindi daw marireduce. So, ibig sabihin, kung same item, hindi daw siya marireduce. Wala naman kasi nakalagay dito kung pag same item, hindi mabawasan yung upgrade ng item mo. So, testing nyo na lang din naman. So, ayun nga, napakahalaga lang nito, nung Gear Evolution. Nakukuha to sa mga dungeon, no? Nakukuha to sa dungeon, yung solo dungeon, sa yung party dungeon. Ayun yung bumamaksak sa treasure chest. Kaya napakahalaga ng treasure chest eh. Unahan lang kayo doon. Pag nakakita ka ng treasure chest, unahan lang kayo doon. As in talagang pag na-drops yun, kailangan mauna ka para makuha mo yung yung ibibigay nun. Sayang din kasi tas pambenta rin yun sa market eh. Pambenta rin sa NPC yun. So ito, testing natin. Punta tayo doon. Mag-start muna tayo sa pinakamababa na dungeon. Yan, makikita mo naman yan dito sa level 1 to 10, 11 to 20, yan, 21 to 30, 31 to 40, 42 to 43. Tapos 43 to 50. Yan. Lahat yan, lalakarin mo yan, tatapusin mo yan. Napakahalaga yan, lalo-lalo na to sa mga dailies na to. Sobrang halaga na ito. Kung kaya nyo tapusin lahat to, yung mga bounties, mga dailies, tapusin nyo, sayang din yung reward. Napakahalaga din naman kasi ng mga reward. So, ayan. Ito na nga pala yung update natin. So, hindi tayo pinalad sa Paladin, no? At hindi rin tayo pinalad sa Hunter. So, bakit ba ako nakapag-Hunter? Simple lang. Bumili ako ng gold kay paring Luca. Ayan, yung kasama namin sa guild. Ayan. Bumili ako ng gold sa kanya. Sabi ko, bili niya ako ng Hunter Talisman. Ito na naman nga. Nakakuha na naman siya ng Hunter Talisman, no? And so, binili ko na itong Hunter Talisman kasi talagang naiinip na ako mag-Hunter. Gusto ko na mag-Hunter talaga eh. Kasi feeling ko talaga ang kati ng Hunter. Napakakati ng Hunter pag pure crit eh. At saka depende yan kung anong build yung gagawin mo kung... Saan na ba yan? Yan, J pala. Depende sa iyo kung anong gagawin mong build. Kung crit def or attack speed. SPD, ibig sabihin attack... speed, no? SPD, speed yan. Yan. Ito nga pala yung bagong patch na ginawa ni Astral Tale, no? Kung makapansin nyo before is, ito ay 0 out of 5.
So, dinagdagan niya ng dalawa para magkaroon pa ng medyo malaking chance na makakuha nga naman ng item. O ano. Kaya yan. Wagin natin yung Falcon natin. Yan. And binili natin tong ano. Kung magtatanong kayo ba nung may ilaw yung weapon, simple lang bumili tayo ng Crystal Bow. At ang option niya ay merong 5% damage increase. At attack speed 7.5%. Malaking bagay po yan. Yan, kung tutusin mo, naka-melee weapon ako nakaraan, naka-trident ako. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Putay na, nalusok agad siya. Pero sabagay, level 18 lang naman yun eh. Ano pa expected natin? Diba? Wala, hindi nagbaksak ng treasure chest eh. Pag nagbaksak yan, makikita niyo yan kung ano yung magiging drop. So, takbo na tayo, no? Ayun nga, napakahalaga nun. Kung mag-upgrade kayo, example lang, pag, meron kayong ganito, may gear evolution. Focus lang kayo sa isang weapon, isang item muna. Oo, bawi-bawi na lang pagka marami ng mats. Kung pa, example, kung gusto mo lumakas yung attack mo, kung carry type ka naman, kung hunter ka naman, kung ninja ka naman, kung mage ka naman, ayun nga, focus ka lang sa attack damage mo. Yung def mo kasi, habulin mo na lang late. Kasi depende sa'yo, kung bibili ka na ito, kung bibili mo to, pwede mo naman siya bilhin sa market. Kaya lang, medyo parang mahal eh. Tapos hindi pa naman ganun 100% success rate niya na pag in-upgrade mo siya. Wala, hindi tayo binigyan ng napakamalas talaga. Totoo nga, naniniwala na ako sa mga nagbo-post doon sa group na napakamalas ng mga main account, yung mga swerte, yung mga dami account. Tayo na, ito ni minsan hindi nakakuha to ng talisman eh, butik na yan. Ayun ito, yung Celestial Chest, kunin yan. Kasi may mga, Gear Evolution Scroll, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan isa. Depende kung gaano kang kaswerte. Depende kung paano yan, tatapusin mo yan. Mapa-solo, kahit nakakaumay na paulit-ulit na lang yung quest. Kung talagang gusto mo naman lumakas dito, kung talagang gusto mo naman sumabay sa mga players dito, gawin mo, o para sa'yo din naman yan. So ito namang game na to, wala namang force to, hindi naman to forsahang gagastos ka, gusto mong gumastos. Hindi naman ganun. Kung gusto mo lang naman, example, kung gusto mo bumili ng accessories, kung gusto mo bumili ng appearance, pwede ka naman gumastos kung may extra naman. Pero kung wala naman, ito, nakasale to. Ayan, pag na-left click mo yan, hindi pa rin siya makita, no? May tignan natin. Saka bago kayo bumili ng mga costume, weapon, make sure na yung costume saka yung weapon ang bibili nyo para sa job nyo talaga. Kasi mali ako nun bumili ako ng trident yata yun. Pang siya, pang teka, dito ko yun, ito yun para naman may idea kayo. Ayan, ito, binili ko to. Ayan, 399 AP. So, nakalagay dito is para sa Dragon Knight. So, ang character ko is Swordsman. So, ngayon, every time na gamit ko to, ayan, pag ginagamit ko, pag hindi ako lumalaban, naka-show siya, nakalabas yung costume. Pero once na umatake ka na, babalik na sa dati yung weapon mo. Kaya make sure kung bibili ka ng mga ganitong weapon costume, yung para sa job mo talaga. For example, paladin ka. Ito pwede sa iyo yan. Kasi ang requirements niya kasi is, visible for character of all weapon. Type outside of combat. Ibig sabihin, pag hindi ka lumalaban, lalabas siya Ngayon, pag lumaban ka na, kung paladin ka, makikita mo yan, suot-suot mo yan. Kaya lagi nyo titingnan yan kung tama yung job nyo. Example niya, yung bow ko, no? Isa lang kasi magandang bow Ito, ang ganda din ito. Yan. Ito, pang Dragonite Master to. Yung Spear type. Piling ko yung Dragonite na yun is, job na naman yun.
Hindi siya second job ng ano, hindi siya second job ng swordsman. Hindi ko lang sure kasi first time ko lang maglaro nito. Pero kutob ko Ganda na ito para sa Asian, Asian bow. Ayun ito. Kasi ito pang rogue eh. Feeling ko may assassin dito. Ayun feeling ko may assassin dito sa laro na to. Ayun ito yung Swords Master, di ba? Swordsman tayo. Ito yung Swords Master. Single hand. Tapos pagdating dito sa itong trident, spear type siya, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya second job ng hindi siya second job ng swordsman. Kasi kung second job siya ng swordsman, masusot pa rin niya yun di ba? So, hindi siya dapat mawala. Hindi naisip ko. Hindi siya dapat mawala kung second job siya ng swordsman. Napansin ko lang din. Sabi ko, namali ako ng bili doon. Pero feeling ko maganda naman yung sword, yung Dragon Knight Diba? Spear type. Kaya lang, malamang mabagal tumira yun. Kasi expected na natin, makunat ang mga melee, diba? Makulit ang melee na ganun Almost, mahabig natin siya sa parang Ragnarok. Parang Ragnarok. Kasi, yung cleric kasi, di ba, parang sa fly. Hindi ako nagkakamali. Bakit? Wala pang pinto. Yun nga. Kaya make sure pagka mga bibibiling kayo, basahin nyo hanggang baba para sure na hindi kayo magkakamali. Upang job nyo ba talaga yon o ano. Kasi kung bibili ka ng AP, ayun pakita ko sa inyo. Hindi ko sure kung kita dito Ito ang niya, ito ang value niya. Yan, kung bibili ka ng 1,500 astral point is nasa almost 2,500. 2,500. Tapos kung 3,100 naman, nasa 5,000 something. Yan. Kung tight budget ka, pwede ka naman pag bumili ng tigo 500. Ito naman, 1,500. 1,500 to, di ba? Yung 25 USB, 1,500 Oo. 250 times 5. 1,250. 1,250 siya. Sorry, my bad. Yan. Ayun lang, pinakita ko lang naman sa inyo. Pero yung iba, nag-grind na lang ng gold Kaya nga sinabi ko regarding kahapon sa nakaraang video. Sabi ko, huwag naman ganun, di ba? Bakit yung binababa yung market value ng isang gold? Kasi yung gold kasi totally resources yan ng mga players na gusto magkaroon ng pera dito sa game. Diba? Nagpapagod din sila rito, nagbebenta rin din sila dito. Nagpupuyat din sila rito sa laro na to para makaipon ng gold pambenta. Tapos yung iba ginagawa, binibenta na 0.6, 0.5. Alam nyo, Chong, isa lang masasabi ko parang sa negosyo lang yan. Kasi yan, kung ikaw nagbi-business ka, tapos marami kang kasabayan, marami kang katabi sa negosyo mo, pare-pares kayo ng item, pare-pares kayo ng paninda, stick ka lang dun sa regular price. Kasi bakit? Kasi once na nag-stick ka sa regular price, wala kang sinasagasaang ka-business, ka-negosyo mo doon kasi yung negosyo mo doon wala kang sinasagasaang negosyante, in short. Kasi patas ka Kung ano yung presyo nila, gano'n din ang presyo mo Di ba napakasarap sa pakiramdam ng gano'n? Kasi once na ganito yan oras na binaba mo yung presyo mo. Example, nagbebenta ka ng cellphone worth of 5,000.
5,000 lahat ng phone nyo. Ayan, lahat ng sa store, 5,000 din. Eh, binaba mo ng 3,000. So, sino ba nawalan? Sino ba nawalan ng kikitahin? Ikaw ba o yung mga naka-stick doon sa regular price? Ikaw, bakit? Ikaw yung nawalan. Kasi bakit? Binenta mo ng palugi para lang kumita ka ng konti. 'Di ba? Huwag Chinese mindset. Kasi ang Chinese mindset, ginagamit yan doon sa mga wholesale, ayan, sa mga wholesaler, yan, doon na ginagamit yan eh. Parang sa gold lang yan. Kung ang rate ng gold is 1.1, bilin mo, suportahan mo. Bayaran mo ng 1.1 yung rate. Hindi mo na kailangan barating yan. Bakit? Hindi naman kasi ganun kadaling mag-ipon ng gold dito sa laro na to. Sobrang hirap mag-ipon ng gold. Diba? Kung swerte ka, lalo na sa mga talisman, swerte mo kasi mabibenta mo kagad ng mataas na gold yan eh. Diba? Paano naman yung mga ibang player na, example, ako kagaya ko, wala pa akong idea kung paano magpa-gold dito. Ayan. Yung maasa lang ako sa mga box na to, binibenta-benta ko lang sa store. Wag ganun. Pag ganun gusto niyo magbenta ng gold, benta kayo sa tamang presyo. Ay nga sinabi doon nakaraan sa comment section, magkano po ba ang totoong rate ng gold? Kasi may nakikita po ang mababa. So, ibig sabihin, kung maglalaro ka na itong Astral Tale for kumita ng pera, okay, maganda, oo, kasi kikita ka naman talaga pag nagbenta ka ng gold. Kaya lang, problema kasi, yung mga kapwa mo seller, diba? Kung magkano ang rate nila. Para sa Mirror lang yan eh. Kasi ang Mirror na mahal ng rate eh, ng gold eh. Ngayon, makakabili ka na 1,500 gold, nasa 500 pesos eh. Diba? Sino ba nawalan? Eh di siyempre yung mga tao nagbababa ng presyo. Ganun lang naman yun. Diba? O sige, mawalan man sila, ganito lang yan. Pabor din yan eh. Kapag benta sila ng gold, edi wala. Nakabenta nila lahat ng gold nila, no? So wala na silang pambenta. So ngayon, mukha na silang timang na naghahunt na naman ulit ng gold. Diba? Tapos yung magugulat siya, yung mga kasabayan na nagbebenta ng gold na ibebenta ng mahal. Kumikita na maganda. Ibig sabihin nun, mahaba pasensya ng mga ganun tao. Hindi mo kailangang i-rush. Ito may binebenta. Gaya nito, gaya nitong kagild ko, may binebenta na namang orb. Anong orb yan? Anong orb yan? Diba? Ayun lang, shoutout lang doon sa mga seller na okay lang naman kumita tol, okay lang naman. Kaya lang, siyempre, doon na sa maayos na pricing. Diba? Problema na natin to noon eh. Noon pa problema tong gantong baksakan ng market value sa game na to eh. Kumbaga, sabi na nga lang na iba eh, hindi pa kayo nasanay. Basta Pilipino ang mga kalaro nyo, asahan nyo. O, diba? As nagawa naman pa rin ganun. Mismo kapwa mo Pilipino, nagsasalita ng against sa'yo dahil sa kaanuhan mo, diba? Eh, masarap kasi pakinggan yung sasabihin, kapwa Pilipino natin yan. Kaya panigurado, maka-assure tayo na tatagal yung market value ng mga binebenta natin kasi nasa tamang presyo. Kasi, ako, napansin ko, yung mga Chinese dito, mga Chinese player dito, napansin ko yung mga Chinese player dito sa yung mga Taiwanese, mga Hong Kong, no? Sa Hong Kong naglalaro. Yung mga presyo ng item nila, napansin ko sa ilang araw, almost weeks ko naglalaro na ito, napansin ko yung presyo ng item nila, ang tataas. Pare-pareho sila ng presyo, hindi sila nagbababaan eh. Kasi nga, di ba yung mindset nila, ano sila? May pagka-Chinese naman kasi sila. O, di ba? Taiwanese, Chinese, mga Hong Kong. Yan, parang Chinese yung mindset nila. Hong Kong dollars lang kasi yung tawagin sa kanila. Hindi sila yuan nga pala. Sorry. May bad. Yan. So, pare-pares ka ang presyo nila. So, hindi sila, nag-i-stick lang sila sa one price. O, may magbaba man ng konti lang. Hindi yung sobrang babang-baba na masasagasaan mo na yung mga halos kasabayan mo nagbebenta. Ganun sana, di ba? Ganun sana yung tamang presyo. Hindi naman kasi ako grinderist na kagaya nung ibang nagbebenta ng mababang gold eh. Ako kasi naglalaro ako for fun, for experience, for friends, sa mga kaibigan, sa mga bagong tropang makikilala. Yan. Kaya kamukha sila Luca, ayan, tiga Cebu, napulot ko lang dito sa server na to. Nag-shoutout kasi ako nun eh. Sabi siya, sinali ko naman. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba?
Ayun lang matitip ko. Kaya nga yung iba, medyo parang, hindi ko naman sinabing pabor sila sa sinabi ko kahapon doon sa comment section na hindi nyo naman kailangan ibaba yung presyo ng gold eh. Kasi kayo din naman ang mawawalan pagtagal. Diba? Kasi oras na mabarat na yan, di ba? Sige nga, ganito example na lang. Ah, yung gold value ngayon is 1.1, di ba? Ang pinaka regular price. So, what if kung umabot ng months or few weeks, tapos ang value na lang ng gold is 0.1. 0.1 na lang, as in 0.1 na lang ang value ng gold. Tingin nyo mayroon pa bang magpa-farm? Tingin nyo mayroon pa bang mag-grind? Pag gano'n na yung value ng gold? Siyempre wala na. Bakit? Simple lang naman eh. Tangina, magpapagod ako sa mababang presyo. Di ba gano'n lang naman yun eh. Pag magpapakahirap ako dito, magpupuyat ako dito para lang sa 0.1 na value ng gold. Hindi na lang. Di ba? Depende na lang talaga kung adik ka sa laro na to, talagang literal na tambay ka sa buhay eh. Talagang papatusin mo yung 0.1 na gold, di ba? Hanggang kulang na lang, pamigay mo na yung gold. Bakit? Eh, bumaksak kasi yung value dahil sa kagagawan din ng kapwa Pilipino natin eh. Diba? Sabihin nila, paano kikita sila ng ganito, maganda rito, tuntua pa sila. Pero end of the day, end of the game, sila din naman pala yung sisira ng laro. Diba? Ganyan naman ang Pilipino sa unang magagaling. Parang Mirror lang yan, di ba? Kung naalala nyo, way back Mirror tayo, mga ilang years, 2 years ago na ba? Parang mga ganun eh. Ang Mirror, tuwan-tuwa sila, 1K per, something, ganyan, ganito. At tumagal yung days, tumagal yung weeks. Umabot na ilang buwan. Ito yung tuwan-tuwa nila, sinasabi nila 1K a day, putik. Unti-unti na nakapalitan ng galit eh. Di ba? Kasi binababa nga din nila yung value. Ayun ang masama kasi doon eh. Saka ito pa, kung sakaling may source ng ganito, mga ganyan ganito, alagaan nyo. Kasi kung ito lang naman ang source of income nyo, talagang pabigat kayo sa magulang nyo. Eh, butik naman. Eh, mag-isip-isip na kayo, di ba? Hindi yung porkit umita lang kayo ng pera. Walwal na, waldas na. Gawin nyo kasi dito, para sa akin tingin ko naman ang rotation kasi dito ng RMT na to, yung mga pag nakabenta ka ng gold, feeling ko bili ka ng bili ka ng makating item. Gets mo? O kaya maggawa ka ng item na something. Ewan ko nga kung nag-trade yung item na mga ganun Feeling ko lang naman. O pinaka-the best niyan, huwag ka na lang magbenta sa Pilipino ng gold. Magbenta ka na lang sa mga ibang lahi. Baka kasi yung ibang lahi kasi nakaintindihan nakaintindihan ng business, salitang business Di ba? Kasi ang Pilipino kasi ma-pride pagdating sa ganyan, lalo na sa RMT. Makakita ang nagbebenta si ganyan ng 0.9, bababaan niya ng 0.8, di ba? Ma-pride sila eh. O, tas may nakakita ng 0.8, bababaan niya ng 0.7. Pag nakita si 0.7, makikita si 0.6 na, wala na, hanggang bumaba ng value, tas tatatak na sa ulo ng player is ulo ng buyer pala napakamura lang ng gold, bakit ko bibili niya ng 1.1, di ba? Kasi yan, nakita na nila na may nagpresyo ng gano'n. Ay lang naman tip lang naman mga tol, kasi ako naman, di naman ako naglalaro para kumita rito Yan, nag-explore lang ako ng game, parang sa lang yan parang sa MU Adventure lang yan Yung MU Adventure kasi talagang gatasan ng pera doon Magkano ginastos kong pera doon? Almost 80 something Di lang ata kasi dalawa yung account ko Oo. Naranasan ko mag-top 1 doon, naranasan kong pagmumurahin ng player dahil pinagpapatay ko sila, pinagpipigil ko sila. Pati ultimo Facebook ko ginugulo nila. Sige. Tingin ako. Ayun nga, ito na naman si Luca, inaaya na naman ako, nabebenta na ng feeling ko, binebentahan na naman ako ng gold nito Kasi sabi ko sa kanya, bakit nung costume ko, yung clothing ko, putang inang mukha akong asayaw sa bar Sabi ko gano'n, inang yan. Mamaya tingin tayo sa auction kung magkano yung mga presyo. Kasi kahapon, last tingin ko sa auction kahapon parang wala nagtitinda na masyadong body Pero ngayon, baka nakakuha yung iba. Gusto ko magkaroon ng pet na dragon
Gusto ko magkaroon ng pet na dragon. And back to game na tayo. Masyado na marami sinasabi ko regarding sa mga mabibentahan ng gold. Hindi ako tutusin. Dapat wala akong pakialam dyan. Bahala sila magbenta ng mura. Mas pabor nga sa akin kasi makabili ako ng murang gold. Pero dito kay Luka, pag bumibili ako ng gold, pag sinabi ang 1.1, 1.1 ako bibilin. Hindi ko kailangan baratin. Nagninegosyo yung tao. Babaratin mo, di ba? Yan, dito tayo makakuha ng mga gear evolution scroll, no? Pang upgrade. So, kailangan talaga natin yan. Meron na tayong 43. So, tingnan natin mamaya kung ilan yung makukuha natin ganyan sa loob ng pag natapos natin itong buong dungeon na to. So, kung tingnan natin kung makakaipon tayo. Sa mga newbie players, sa mga nagtatanong kung ano yung una nilang gagawin, pa-level muna kayo, syempre. May mga guide naman yan. May mga guide naman yung game na yan kung paano gagawin mo, kung paano sistema gagawin mo sa game. Sundin mo lang, huwag kang skip ng skip. Intindihin mo yung story. Oo, intindihin mo yung story ng laro. Malas na. Dito nga pala guys, doon sa treasure na yon, may tendency makakuha ka ng yellow gear. Yellow gear yellow gear. May tendency makakuha ka ng dilaw na gear. Hindi, I think legendary yun. Ay, legendary nga ba? Check natin mamaya. Para sigurado tayo. Yan, tapos na tayo dito. Waksak ko ba ng ano? Hindi. Punta tayo sa ano ko, sa Terra Cottage. Tayo main shop. Yan, hindi ko sure bakit nang bagal mag-loading nito. Nga pala, specs ng PC natin, no, is Ryzen 7 5700G. Pwedeng may video card, pwedeng wala. Kaya ako siya pinili sa halip na 5700X is naging practical lang ako kasi once na nasira yung video card ko, magiging walang silbi yung PC ko pag yung 5700X ang binili ko. Kasi hindi siya gagana ng walang video card. So ito na nga ba? Balik na nga tayo dito sa auction. Auction. Yan, ito yung mga gear. Ayan, ang yellow pala, legendary. Legendary pala ang dilaw. Binenta ko lang sa NPC na puta, nakita nyo naman gano'ng kamahal yung costume nila. Tangina. Napakalaki naman kasi ng tulong na ito. Pang tank type 2 yun. Pero hindi na feeling ko, hindi to ang totoong value niya na. Duda ko lang Kasi 4,950. Feeling ko may ano to ghost trade. Ghost trade kung tawagan. Tangina, pogi dudong ito nga pala, balik tayo sa nagtatanong ng HP ko bakit daw ang laki kanina nung nag-night ako sa 30 plus. So ito kasi tinitingnan natin dyan mga tol. May mga option kasi yan. Hindi porket nakakuha ka ng ganyan, susuotin mo na kaagad. No? Puro critical yan, yung isang hilera na yan. Pero meron additional damage option yan, yung kulay green. Check nyo check nyo lagi ito Sa kung anong level. May attack kasi yan. Yung kasi kanina critical. May attack to, may attack. May attack, may crit. Tapos, alam po, attack rate lang to may speed din pala. May speed din pala. Sa yellow ata yun. Sa yellow kasi, parang attack def to sa blue. Alam ko sa blue, may HP to max HP 2%. So sa green tayo. Diamond. Yellow. Ayun. Yellow pala. Diamond yellow pala ang HP. Ayan. Ito yan. 489 ngayon, no? So sinasabi ko kanina, paano mo i-upgrade itong stone. Punta ka lang dito sa Starstone. Pumunta ka dito sa Refine. Example, itong si yellow, itong si green. Example, si green. Si green 1,108 yung HP niya, no? Pag nirefine ko siya ng isang beses, 1,123. Pag nirefine ko pa siya ng isang beses,
1,137. So, ganun yun. Oo, yung green na to, tapos iba pang HP. Kung gusto mo mag-pure HP pero wag naman pure HP kasi anime malaking buhay. Kung ampaw ka naman, kung baga ampaw yung buhay, ampaw ka, wala kang def. Parang siopaw na laman ano, yung laman asado. Yan. So, mabalik tayo. Ayan yan, naturo ko ng Starstone. Kung paano mag-upgrade ulitin natin. Starstone, refine, tapos kung ano yung gusto mo i-upgrade, refine mo. Kung magtatanong sa nakakuha ng available XP, dito lang. Dito, ayan, napukpukin mo yan. Disassemble mo to. Ayan, pukpukin mo yan mga yan. Pukpuk lang ng pukpok. Yan, matagal mong iipunin yan kasi sobrang tagal no? Nakikita niyo yung dagdag sa baba si Starstone XP. Ayun yan, 5-5 lang dagdag niyan kada blue. Kaya make sure pag nag-upgrade ka nito, tamang pag-iisip ang gagawin mo dito dahil isipin mo mabuti kung maganda ba yung Starstone mo na i-upgrade. Yan, ito pa yung mga enchant weapon. Dito rin mabibili. Parang gusto ko mabili ng back. Parang ito. Parang baduy ng ano Ito gusto ko mahal Ito, titignan nyo ito kung anong option. Hindi yung nakakita ka lang ng mura, bibilin mo na. Wala bang ano dito? Wala bang job ano dito, tawag dito? Gusto ko magpalit ng gender. Look. Meron bang change gender dito? Napansin ko dito, sana improve nila sa chatting. Oo, yung chat nung Astral Tale. Kasi medyo delay Sa ngayon kasi itong mga formula na to, level 40 pa lang kasi ang meron. No, gets nyo? Kahit paghanap ko ng 45, 48, wala makikita. Ang next step na kasi niyan is 50. So kaya pag nag-50 ka, makakapag-crop ka naman na epic item, no? Makakapag-crop ka na ng epic item. Saan ba nakikita epic item? Dito. Punta ka ng Terra mo. Punta ka ng workshop. Sa workshop, meron ka crafting table dito. Ayan. Ito yung crafting table. Ito yung nakukuha natin na level 40 na ano kanina. Level 40 na papel. Kung tawagin. Ayan Okay, alam niya na. Kasi yung iba kasi, baka mamaya sabihin Meron daw sa AP Store. Change character name, change. Ito pala. Item of the store. Wala. Wala Ayan. Kung number 1 gold ng supplier ang gusto nyo, ito. Ayan, legit yan. Kung sa server namin kayo, legit yan.
Mahal, no? Mga 880. Grabe. So, balik na tayo dito sa auction. Ay, grabe. Ang ganda nito, boy, oh. Ay, hindi. Mas maganda pa rin yung crystal. Ina, ang sakit nito, man. 12.5% critical damage, saka 8%, oh. Yung ko rinig pa yung paghinga ko dito. Kaya medyo na kung narinig yung pasensya na mga gatsong, ah. Ayan. Umorder na kasi ako ng mic, eh. Yung Red Dragon. Body muna tayo. Wala ko tayo makita maganda. Wala, same lang, eh. Wala. Yan, so balik na tayo sa next dungeon natin, no? So wala ang party dito. Oo nga. Ayan. So next dungeon naman tayo. Kung wala naman solo, no, nandito tayo sa 18 to 20. So ano ba tong 23 to 28? Ayan nga, salamat, sana may matutunan kayo mga chong, no? So, kahit sa simpleng vlog natin, doon sa mga masundon sa mga ka-appreciate ng video na to, eh, maraming salamat sa inyo at sa mga sumusuporta daily ng video kung may nanonood man. Thankful ako sa inyo dahil pinapollow nyo ako kahit di pa ganun kaganda yung stream natin. Pero next time, mga kung i-enhance natin to lahat, no? So maraming salamat sa inyo, guys. This is Fang again ng server 1, GMT plus 8. Kita-kits tayo dito. Recruiting pa rin kami ng guild members. Nag-a-adapt kami ng mga players na gustong maglaro at lalo na yung mga solo player. Sama-sama tayo dito kasi nambubuli yung mga Chinese dito, eh. Binubuli ako nakaraan, tangin, eh. Bobo daw mga Chinese, eh. Ayun yung mga gusto kong kalaban, yung nasabihan tayo na bobo, eh. Diba? Nakakagigil, eh. Para pag nakita natin sila sa kalsada, hamunin natin sila PvP, no? Ayan, sige. Maraming salamat sa inyo, guys. Let's peace.